Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. We are blessed to have each and everybody with us today. Pwede bang bigyan mo na napakagandang ngiti ang iyong katabi? Pwede bang kita niyo yung katabi? Kayo po nasa bahay po. At batiin niyo po ng good morning. Good morning. Sige po, bago po tayo magsimula sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, allow me to read in Isaiah 25 verse 1. Sabi po ni Isaiah, O Lord, you are my God. I will exalt you, I will praise you, and give thanks to your name. For you have done miraculous things, plans formed long, long ago, fulfilled with perfect faithfulness. And I believe today po our hearts are ready to give praises and thanks to our one true and faithful God. Amen, everyone in church. Can you give your best clap offering to the Lord this morning? Hallelujah! Come on, church. Give your best clap offering to the Lord. Clap your hands to the Lord like this. Ngayong umaga po, magbibigay tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Can you hear a shout of Amen? Can we sing, Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give Can you sing? I'm grateful for who you are and all that you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Pwede ba itaas pa yung kamay mo sa pagpalakpak sa Panginoon? Can you give the praise to God and sing? Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Sing! Oh, hallelujah. Highest praises. Oh, hallelujah. We give thanks. Can you declare, I'm grateful for who you are and all that you've done. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, hallelujah, God. We praise you in this sanctuary today. We give you our worship. We give you our thanksgiving for everything you have done. So today we will sing to your holy name. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. Sing! You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. Pwede bang samahan mo ng kamay? You've been so good. You've been so good. I
thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord. You've been so good. So good, you've been so Yes. good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord. Can you sing? Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving. Can you lift your voice and sing? Hallelujah. Thank you, Lord, for. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you. For the last time, can you sing? Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hey! Can we sing to God? My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Can you declare this morning? You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Can you clap your hands, and Lord? Can you sing? My Savior, Redeemer, lifting me from the miry. Almighty, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Can you declare? You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live. Hallelujah, hallelujah. For all you done. Can you sing? And you lived, you died, you rose again on high. Thank you, God. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Oh, thank you, God. Thank you, God, for you are good. And today we sing to you. We sing to your holy name. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Can you sing to Jesus? 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Can you sing to God this morning? You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you say, you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
Can you just open your mouth and sing your praises? Come on, church, sing out your hallelujah. And hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Can you just sing it out from your heart? Hallelujah for all. Come on, church, open your mouth, sing. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. In every season, in every circumstance, sing your hallelujah for all you. Hallelujah for all you. Can you see that? Hallelujah for all you've done. Come on, church. He's just giving you best praise. Clap those hands. Praise the holy name. Praise the holy name. Don't stop. Don't stop. Give it your all to Jesus. Give it your all to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. God, you are so worthy. Oh, God, you're just so worthy of our praises. You're just so worthy of our worship. Hallelujah. 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 Lord God, this morning, we sing to your holy name for your goodness, for your faithfulness sa aming mga buhay. Lord God, let our hands raise, let our voices raise, be pleasing aroma to you. We thank you, Lord God, for your faithfulness and for your goodness. Hallelujah. Hallelujah. Can we sing to God? You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. Can you sing to God? I don't know where I will be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Can you sing to God this morning? Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Can we sing one more time? You set my heart ablaze with your holy fire. Just stand amazed,
declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Oh, we sing great. Sing! You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. Declare, you are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. Can you declare, you are the strength of my life? Hallelujah! What may come my way, you are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. Great are you, Lord, over all. We will declare. Can you sing it out to Jesus? You are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Declare, great are you, Lord, over all. Believe we will declare. Yes, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. Can you just declare, you are the strength of my life, Lord. I'm holding on. Can you just declare, you are the strength of my life, Lord. Yes, you are. What may come my way, you are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. Great are you, Lord, over all. We will declare, can't just sing it out. Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Can you sing worthy? Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Can you sing your song? Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Church, can you sing holy to God? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Can we sing
clothing rainbows, clothing rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Sing blessing, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Come on, church, sing it up. With all creation I say, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty. Yes, who was and is to come. Whoa. With all creation I say, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We adore you. We adore you, God. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Can you sing Jesus? Jesus, your name is power, bread and living water, such a marvelous mystery. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Let all creation sing, with all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will. Can you lift your voice and sing? Holy, holy, sing. Who was and is to come. Can you lift your voice? Sing. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Let all creation I say, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We adore you, God. Oh, come on, church. It's just time to open your mouth. Just start to sing your praises. Just start to lift your hands. Just start to worship the name of all names. The name of all names. Oh God, we worship you. We worship you. We sing holy, holy. Oh God, we sing it holy. We sing your holy God. We sing your holy God. We sing your holy, your holy. We sing your holy God. Hallelujah. 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 Come on, church. Patuloy po nating handugan ng Diyos ng ating mga papuri at pagsamba
He is worthy of all our praises. He's worthy to be exalted. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are the holy God. You are worthy, Lord, to be praised. Lord, we give you all the glory. We give you all the honor and praise. Jesus. Hallelujah. Your name is above all names. Jesus, the Lord of Lords, the King of all kings. Jesus, 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 our healer, our Savior. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, be glorified, Lord, in our worship. Oh, Jesus. Jesus. Oh, salamat po, Panginoon, sa kalayaan na kami makapaghandog sa iyo ng pagsamba. Salamat, Lord, sa kalayaan na makapagtipon kami ngayong umaga sa lugar nito, O Diyos. At salamat, Lord, sa iyong pagtanggap, Lord, sa aming handog na pagsamba sa iyo ngayong umaga. And Lord, hayaan mo ngayong umaga, malaya po kayong kumilos sa bawat isa sa amin. Katagpuin mo po, Lord, ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kalagayan at pangangailangan. Kung meron ngayon ang hihina, hayaan mo, Lord, dumali ang kalakasan galing po sa iyo. Kung meron kayong may karamdaman, Lord, dumaloy ang kagalingan galing po sa iyo. Kung meron ngayon, Lord, nalilito, nagugulong isip, dumaloy, Lord, ang kapayapaan galing po sa iyo. Kung ngayon nalulungkot, Panginoon, dumaloy ang pag-ibig mo, Panginoon, Lord God. Let your love, let your joy, let your peace, Panginoon, Lord God, ang sumaamin ngayong umaga. And Holy Spirit, malaya po kayong kumilos, Lord, take control in this worship, in this gathering. Holy Spirit, Lord, yung malaya po kayong manguna sa amin ngayong umaga. And let your will, Lord God, be done sa amin. Oh, hallelujah, hallelujah. Kapatid, pwede bang ngayong umaga kumuha ka ng isang maka-partner, yung katabi mo lang, ay pwede mag-offer ka ng short prayer blessing. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, atin mo na tanongin ito sa offer kung ano nilalagay ng Lord sa puso mo para sa kapatid na yan. I-offer mo, mag-release ka ng blessing through prayer. Hallelujah. Narito ang Holy Spirit, may ginagawa siya. Hayaan mo sa pananalangin mo, kumilos ang Banal na Espiritu sa iyong buhay, sa kapatid mo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O merong walang kapartner, pwedeng mag-join sa isa, sa dalawa. O pwedeng magtatlo ng, sige po, please. Bawat isa, merong kapartner. Hallelujah, hallelujah. Lord, ang pananalangin ng iyong mga anak ngayong umaga, i-grant po ninyo, Panginoon. And may it bring glory to your name. Lord, kalooban mo po na pagpalain ang iyong mga anak. At ngayong umaga, Panginoon, may dumadaloy ng pagpapala sa iyong mga anak. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, God. Hallelujah. Oh, thank you. Eh Lord, tinataas din po namin sa ngayon ang bansang Israel. And their war, Lord, against Hamas, Panginoon. Lord, napakarami po ng affected ng giyera na ito, Panginoon. Pero tanging kayo lang po, Lord God, ang makakagawa dito, Panginoon, para po ito'y mapahinto, O Diyos. Lord, we pray, ngayong umaga, huwag na pong mag-escalate ang war na ito, Panginoon.
Bastos, ito po yung mabilis na mahinto na, O Diyos. At ito po yung mangyayari sa pagdumaloy ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya kami, Lord, tumatayo ngayong umaga. Lord, sabi mo sa iyong salita, ipag-pray namin ang Jerusalem, ang Israel. Tinataas namin ngayong umaga ang bayan mong itong pinili, Panginoon. Na Lord God, let your will be done sa inalaw mo, Panginoon, sa war na ito, Panginoon. Let your purpose, Panginoon, Lord God, yun po yung ma-fulfill in the name of Jesus, Lord God. At wag na po, Lord, manaig pa, Lord, ang terrorism, Panginoon. Bagkus, Lord God, ang kapayapaan mo ang maghari, Lord, sa mga lugar na ito in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh, thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Sige po, kayo po ay makakaupo sa presence ng Lord. And maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong umaga. Praise the Lord. Meron po tayong first-timer. Ngayon lang po naka-attend sa ating worship service and ma-recognize po namin ang iyong presence. Pakitaas lang po ang kanang kamay. Kung ito po yung unang pagkakataon na naka-attend po kayo dito sa church. Amen. Pwede po ba kayo ma-invite na tumayo? Kayo po ay aming ipapanalangin kung okay lang. Okay, sige po. Ayan. Meron pa po tayo ibang first-timer. Salamat po. Ayan, sa mga kapatid po natin. Church, pwede pa tayo mag-extend ng kamay, mag-release tayo ng blessing sa ating mga kapatid na first time naka-attend sa church. Lord, salamat sa tatlo namin mga kapatid na ito na dinala mo ngayong umaga dito. We believe, God, ikaw po yung may purpose sa kanilang buhay na mabuti. Hayaan mo, Lord, dumaloy sa buhay nila. Ang maganda mong layunin, makita nila ang kabutihan mo, Panginoon, at talagang makilala nila ang iyong anak na si Jesus, Lord, magkaroon po ng right relationship with you. And Lord God, pagpalain mo po sila. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat. Praise the Lord. So magandang buhay sa bawat isa po sa inyo. Amen. Hallelujah. Praise God. Of course, tayo po ay marapat lang magpasalamat sa Panginoon dahil sa lugar po natin ay walang mga lumilipad at mga bumabagsak na mga bomba, na mga missiles. Amen po ba? Oh, hallelujah. Hallelujah. So nagpapatuloy po tayo sa series of studies about maganda. Pwede bang pakisabi mo ang salita nito? Maganda. Ayan, ano po? Actually, tayo po ay nasa 7th week na sa topic po na yan. And pwede mo bang batiin o sabihin na yung katabi, sabihin mo, hello, beautiful. Ayan. Or hello, pogi. Amen. Praise God. And may all of us be bigyan tayo ng Lord ng beautiful day today. Hallelujah. So, meron ka bang bagay na kinasasabikan, minimithi o inaasam na magkaroon ka nito o lugar na gusto mong mapuntahan? Of course, meron po tayo niyan. At kung po tayo ay may mga kinasasabikan ng mga bagay, at ang Diyos, meron din po siyang inaasam. Minimithi buhat po sa atin. At ang message po nito ngayong umaga ay entitled it, The Longing of God. And ang inaasam ang kinasasabikan ng Diyos. At pwede pang minsan pa po tayo po ay manalangin, dumulog po tayo sa Panginoon. Father God, salamat sa pagtanggap mo sa aming worship ngayong umaga. And sa kalayaan nga po na kami makapag-worship. At ngayon po, Lord, hayaan mong i-enjoy po namin, Lord, ang moment na ito, Lord God, na makikinig kami sa iyong mga salita. Kaya, Lord, hayaan mong gamitin mo lang po ako, Lord, instrument, kayo po yung magsalita. Hayaan mo, ikaw ang madinig na nagsasalita na yung mga anak ngayong umaga. Make our, Lord, hearts and minds open para po aming maunawaan yung nais mong ituro sa amin, makita po namin, meron ka palang desire. Meron ka palang strong desire. Meron kang longing. Lord, buhat po sa amin. Hayaan mo, tulungan mo po kami makita po ito. And hindi lang makita, kundi talagang ito maging buhay po namin. Kasi talagang hangarin po namin, Lord, ma-please ka namin, Lord. Mabigyan ka namin ng kasiyahan. And Holy Spirit, take control sa moment po nito. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Anong mga salita ang magpapasaya sa'yo kapag
nasambit o nasabi ng iyong magulang? So anong mga salita ang magpapakilig sa'yo kapag sinabi ng boss mo? May bonus, may incentive, promoted ka, regular ka na. Of course, sila bang hindi kikiligin po dyan? Ano? So ano naman kayang mga salita ang kapag sinambit ng Panginoon ay maaantig ang puso mo? So, samahan po ninyo ko sa salita ng Panginoon from Deuteronomy chapter 5, verse 29. Dito po sa verse nito, ito ating key verse. At dito po iikot yung ating pag-aaral. And phrase by phrase, dadaanan po natin. Ito po yung unang bahagi ng verse. At ang sabi po ng Panginoon, "Oh, that they would always have hearts like this." Meron pong inasam ang Diyos na klase ng puso po natin o ng kanyang mga anak. At ang context po nito ay, sabi ng Lord kay Moses, "I-gather mo ang buong Israel at ako ay haharap sa kanila." At nung ang Lord ay nagsalita sa kanila, natakot ang mga Israelites kasi ang tinig ng Panginoon, sabi sa Bible, para pong kulog, malakas na kulog, like it thunder. Kaya natakot po ang mga tao. At sabi po nila kay Moses, "Pwede bang ikaw na lang ang humarap sa Diyos? Hindi kami. Natatakot kami. At kung ano ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, sasabihin mo sa amin at gagawin namin." So, nung matinig ng Panginoon, ang sinabi to ng mga Israelis, natuwa ang Panginoon. At ito nga ang kanya nasabi, "Oh, that they would always have hearts like this," na may takot sa Kanya at meron pong desire na makinig sa Kanyang mga sasabihin. At ito po hindi one time, always have hearts like this. Now, so, ito pong passage po nito ay aking mabasa doon sa ating DSR. By the way, sa hindi po nakakaalam ng ating DSR, ito po ang ating daily scripture reading na sa bawat araw meron po tayong scriptures na binabasa at kayo po yung aming iniimbitahan na mag-join po dito. And saan po ito makikita? Doon lang po sa ating Facebook page, sa Church of God, City of Makati. Click nyo lang po yun. And then makikita na po nyo doon. Every early Monday morning, nilalagay na po doon na schedule for 1 week. So, pwede po kayong maka-join sa pagbabasa ng scriptures na pare-pareho po ang ating binabasa. And pwede mong ituloy pa rin ang iyong devotional kung meron. So, nung binabasa ko po yung passage po nito this week, talagang na-touch po ang puso ko. Kasi ang Diyos pala, mayroon talagang dinidesire buhat sa kanyang mga anak. Diba? "Oh, that they would always have hearts like this." May inaasam ang Diyos. At ngayon pong umaga, ay ito po yung gusto i-share ko po sa inyo. Ang una pong bahagi of, first point po ay the longing of God. Pwede bang pakisabi mo sa mga salita nito, the longing of God. So ang Diyos mayroon siyang strong desire. Buhat po sa atin. And what is this strong desire or longing of God? And before we go further and find what kind of heart that God longs from us, let's go first to 1 Chronicles chapter 11. Dubako po muna tayo dito. At dito po si King David ay bilang hari, marami na po siyang mga warriors, marami siyang mga soldiers. And buhat po sa kanyang magigiting na mga mandirigma, meron po siyang 30 mightiest men. Meron siyang 30 talagang matatapang at talagang subok na sa labanan. 30 yun. Buhat po sa lahat ng kanyang mandirigma. At buhat po doon sa 30 mightiest men niya, meron po siyang top 3. At ito pong 3 na ito ay higit doon sa 27. And one time, may nasambit po si King David. Si David po wala sa palasyo kasi sila po may mga kalaban, mga Philistines. And then si David ay nasa isang malaking bato, and then malapit sa isang yungib, at habang nararamdaman po niya yung init at uhaw, ito po ang kanyang nasambit. Start po tayo sa verse 17. David remarked longingly to his men,
Oh, how I would love some of that good water from the well by the gate in Bethlehem. So po ito nasambit ni David. No? Gusto po diyang sa Tagalog, ang pagkasabi po ay, may magbigay sana ng tubig sa akin mula sa balon sa tabi ng pintuang papasok sa Bethlehem. And then, bukod po sa kalagayan ni David na siya'y nasa labas na uuhaw, ay hindi po basta-basta makakakuha ng tubig sa balon na kanyang dinidesire na makakuha ng tubig. Sapagkat by the time, ay yung pong town of Bethlehem ay nakaptured ng mga Philistines. At itong balon na ito ay naroon sa nasasakop ngayon ng mga Philistines. In other words, hindi ka talaga makakakuha ng tubig doon unless malupig mo ang mga Philistines na kalaban na nandoon. Pero nung matinig po ng tatlo, ng kanyang 3 mighty men, yung sinambit ni David na gusto niyang makainom ng tubig, next, ang sabi po dyan ay, so the tree broke through the Philistine lines, drew some water from the well by the gate in Bethlehem, and brought it back to David. But David refused to drink it. Instead, he poured it out as an offering to the Lord. So ano kaya naisip ng tatlo? Pambira, itinayaan namin ng buhay, makakuha na ng tubig, hindi ininom. Ibinuhos lang sa lupa. Ano po, kung kayo, isa kayo doon sa tatlo, ano maisip mo? Pambihira naman itong hari namin ito. Pero, ang sabi po dito, next time, sa verse 19, sabi ni David, God forbid. Saan na tayo? Verse 19. God forbid that I should drink this, he exclaimed. This water is as precious as the blood of these men who risk their lives to bring it to me. Pwede maulit po natin ang phrase na yon? Who risk their lives to bring it to me. Tinayaan nila ang kanilang buhay. Makakuha lang ng tubig at maibigay ito sa akin. So David did not drink it. And these are the examples of the exploits of the tree. So those 3 mighty men of David risked their lives just for some water, para lang sa konting tubig, para lang makainom ng kinasasabikang tubig ang kanilang hari. They risk their lives. So, bigyan po natin ng application. Itataya mo ba ang buhay mo o ang mahalaga sa'yo para lang just to give what your parents long for? Itataya mo ba ang buhay mo o yung mahalaga sa'yo just to give what your leader longs for? Itataya mo ba ang buhay mo, ang mahalaga sa'yo, just to give what Jesus longs for? Yun ang hamon eh. So si Jesus, itinaya po niya ang kanyang buhay dahil alam po niya ang kagustuhan ni Father God ay huwag mapahamak ang lahat ng tao bagkus ay maligtas sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. So ibinigay po ni Jesus ang longing ng kanyang ama kahit ang kapalit ay buhay niya. So what does God long from us? Ano ba yung strong desire o inaasam ng Diyos buhat po sa atin? So balik po tayo doon sa ating text in Deuteronomy chapter 5 verse 29. Oh, that they would always have hearts like this. By the way, ang hinahanap po ng Panginoon ay ano? Puso. Sabi mo nga, puso. At anong klase daw po ng puso? Hearts that they might fear me. Puso na may takot sa Diyos. Sabi mo nga, may takot sa Diyos. So ito po yung second point po natin, which is first po na klase ng puso na hinahanap po ng Diyos, heart that fears God. Pagkasabi po itong minsan pa, heart that fears God. So ito palang inaasam. Ito pala yung kinasasabikan ng Diyos na makita po sa atin. Puso na may takot sa Kanya.
So ano ba itong takot sa Diyos? What is the fear of God or fear of the Lord? The fear of God is having a deep respect or reverence for who God is that counts us to want to please Him at all costs. Ito pala yung takot sa Diyos. Ano po ba yung meron kang talagang malalim o sobrang taas na respeto sa Diyos? At dahil doon sa fear na yan o doon sa respeto mo na ito sa Diyos, kung anong gusto niya, gagawin mo. Kahit itaya mo ang buhay mo. Kahit sacrifice mo yung mahalaga sa'yo, maibigay mo lang sa Kanya, ma-please mo lang siya. Yung pala ang fear God. Fearing God. Yung pala ang takot sa Diyos. Ito po yung takot na kung saan ay hindi na kailangang i-force tayo na gawin ng isang bagay. Hindi na kailangang ulit-ulitin po sabihin po sa atin para lang tayo sumunod. Dahil po sa takot na ito, nagkakaroon po tayo ng initiative. Sabi mga initiative. To do what pleases God. Sabi, hindi ka nadidiktikin, gawin mo ito, gawin mo ito. Kinukusa mo na, nadinig mo lang. Ito yung fear na meron po yung 3 mighty men ni David. Hindi po sila inutusan ni David na kumuha ng tubig sa balon. Nadinig lang nila yung gusto ng hari. Gustong makainom ng tubig galing doon sa balon, papasok ng Bethlehem. Nadinig lang nila. Hindi directly sinabi sa kanila. Kaya't sila po'y kumuha. Kahit nataya po. Kahit nataya ang buhay nila sa panganib. At ang ginawa po nilang yon ay nasulat sa Bible. Kaya nga po pinag-aaralan natin ngayong umaga. Nire-remember pa hanggang ngayon as a reward for them because what they did pleased God. The fear of God, it is a reverential fear that causes us to always want to come to God. So ang takot pala dito sa Diyos, yung especially pag nagkasala ka, ang tendency mo lalo kang lalapit sa Diyos. Hindi yung nahihiya ka, lalayo ka sa Diyos. Hindi yung iiwas ka sa Diyos, lalo kang lalapit dahil may takot ka sa Kanya. Anong takot? Respeto sa Diyos. So this fear of God makes us hate sin and all evil works. Kasi pag wala pong takot sa Diyos, okay lang eh. Mababaw lang po ang trato natin sa kasalanan. That's why marami pong Kristiyano yung namumuhay pa rin sa kasalanan at masamang bisyo kasi walang takot sa Diyos. This fear of God makes us live in holiness and not in worldliness. And this fear makes us long, makes us desire for God's Word. In other words, kapag pala ang isang tao ay walang pagnanasa, walang desire for the Word of God, ang ibig sabihin lang pala niyan, wala siyang takot sa Diyos. And that's the truth. For those who have no desire for godliness, for holy living, have no fear of God. At kapag ang desire mo ay kabanalan at ipinamumuhay mo to, it's a sign na meron kang takot sa Diyos. Pero pag wala kang desire sa kabanalan at hindi mo nga ito pinamumuhay, ang ibig sabihin lang niyan, you have no fear of God. Ang isa po sa mga honest questions of the Christians is, ewan ko kung tanong mo din to, why is it that I love the Lord, yet I still commit sin? Mahal ko naman ang Panginoon, Kristiyano na ako, pero nandito pa rin ako sa kasalanan. Hindi ako makaalis. Yung alam mong hindi maganda, masama ang kasalanan, pero andun ka pa rin. Ayaw mo nang gawin, pero ginagawa mo pa rin. At ang isa pala sa mga answers is, walang takot sa Diyos. Now,
Tingnan po muna natin ang blessings. May blessings ba kapag may fear of the Lord or fear God? So tingnan po natin ang mga verses po nito. Number 1, from Psalm 31 verse 19, it says, "How great is the goodness you have stored up for those who fear you. You lavish it on those who come to you for protection, blessing them before the watching world." So, sa verse po na yan, ano ang benefit, ano ang blessing na binabanggit para sa mga taong may takot sa Diyos? Meron daw pong naka-store, meron daw pong naka-imbak na great goodness for those who fear God. So maraming mabubuting bagay na nakalaan sa mga may takot sa Diyos. It's like meron kang bank account. Sino may bank account? Wag na niyo itaas ang kamay. Para daw meron kang bank account, tapos may nagde-deposit doon palagi. Hindi wini-withdraw, nagde-deposit. Sino may gusto nun? There's a spiritual account in heaven for those who fear God. Account of good things from God. May tanong po ko sa inyo. Sino sa inyo ang gustong yumaman sa mabubuting bagay? Of course, gusto po natin. So ano ang dapat gawin? Develop that fear of God in your heart. Sabi po dyan sa mga may takot sa Diyos, meron naka-store na great goodness sa imbakan ng Panginoon. Number 2, Psalm 34 verse 7, it says, "For the angel of the Lord is a guard who he surrounds and defends all who fear Him." So sa mga may takot daw po sa Diyos, ang sinasabi dyan, meron daw pong anghel ng Diyos na sinusugo ang Diyos na nagbabantay at nagtatanggol sa kanila na may takot sa Diyos. Meron kang mighty and supernatural guard o bodyguard. Hindi mo nakailangan umupang ng bodyguard para maging safe ang buhay mo at ang gamit mo. Sinusugo ng Diyos ang kanyang anghel para magbantay, ingatan ang kanyang mga anak na may takot sa kanya. That's the blessing, benefit na may takot sa Diyos. Sa DSR po natin kahapon, ano po ang sabi po ng scriptures? 40 years in the wilderness ang mga Israelites, ngunit hindi po nasira ang kanilang mga damit. Yung kanyang mga panyapak, hindi nasira. Lakad ng lakad, hindi napunit, hindi nasira. 40 years. Pag iningatan ng Diyos, walang makakagalaw na masama. Psalm 91, ito po ang sabi ng salita ng Lord beginning in verse 10, "No evil will conquer you. No plague, walang salot will come near your home. For He will order His angels." Bakit daw po susuguin ng Lord ang kanyang mga angels? "To protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Wow. How blessed are those who fear the Lord. And in Psalm 34 verse 9, it says, "Fear the Lord, you, His godly people." Sino po sinasabihan na magkaroon ng takot sa Diyos? Hindi po yung mga unbelievers. Kasi matik na yun sa unbelievers, wala yung takot sa Diyos. Ini-enjoy po nga ang kasalanan Pero sa mga makadiyos, sa mga may relasyon sa Diyos, sabi niya, magkaroon kayo ng takot sa Diyos for those who fear Him. Ano po ang benefit or blessing? They will have all they need. Wow. Di po ba ang nagbibigay po sa atin ng pag-aalala at pangamba ay ang ating mga pangangailangan? Tama po ba? And last Sunday, pinigits po sa atin ni Pastor Ani not to worry about our needs. And this verse, Psalm 34 verse 9, sinasabi po dyan na kung saan ay ipuprovide ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan kung tayo po ay may takot sa Kanya. They will have all they need. Malaki, maliit, marami, konti, ipuprovide ng Diyos.
as long as may puso tayo na kumikilala at may takot po sa Kanya. Kasi po, pag may takot tayo sa Diyos, uunahin natin lagi ang Diyos. Kaya natin hindi inuuna ang Diyos kasi walang takot po sa Kanya. Tulad ng sabi po ni Jesus in Matthew 6:33, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, He will add to us all our needs. Meron pong great provision for those who fear God. And in Psalm 145, verse 19, it says, He grants the desires, sabi mo nga ito, grants the desires, binibigay na ng Diyos yung ating mga naisin. We know of those who fear Him. He hears their cries for help and rescues them. Wow. Ba? Masarap nun. Ibibigay, naisin ng puso mo? Ibibigay daw ng Diyos pag ikinanalangin, pakikinggan ka ng Diyos, tapos ililigtas ka pag nasa trouble, pag nasa panganib. So ito pong ating mga nabanggit na buhat sa 4 na verses from the book of Psalm. Ito po yung mga ilan lang. Sabi mga ilan lang. Sa mga blessings and promises ng Panginoon sa mga may takot po sa Kanya. Maging sa New Testament, makita po natin ang mga blessings ng Panginoon sa mga may takot sa ating Panginoon. So kaya po mahalaga na magkaroon tayo ng puso. Para sabi mo nga ulit ang salita na ito, puso. Bakit puso? Kasi ito daw ang hinahanap ng Diyos. Ito yung nilolong ng Lord. Puso na may takot sa Kanya. And next point po natin, balikan po muna natin yung ating key verse. Deuteronomy 5:29. Siguro bago na tayo matapos ngayong umaga, memorize mo na ang verse na yan. Kasi pabalik-balik po tayo. Ano sabi ni Lord? Oh, that they would always have hearts like this. Anong klase ng puso? That they might fear me. And, ano po yung pangalawa? Obey all my commands. Pakisabi mo nga ito, obey all my commands. Obey all my commands. Si God, hindi po siya after sa alam natin buhat sa Kanyang salita. After po siya sa sinusunod natin buhat sa Kanyang salita. Hindi po siya after sa pakikinig mo lang ng Kanyang salita. Ngayong umaga, nakikinig ka. Ewan ko kung nakikinig ka talaga. And I believe nakikinig ka talaga. Pero si God, hindi lang siya after doon sa nakikinig ka ng Kanyang salita. After siya sa gagawin mo, sa napapakinggan mong Kanyang salita. Diba sabi po sa Bible, winawatch tayo ng Panginoon, tinitingnan tayo ng Diyos. At ngayong umaga, nakamasid ang Diyos. At habang ikaw'y nakikinig ng Kanyang salita, pinagmamasdan ka ng Diyos. At hindi siya after lang dyan sa pakikinig mo. After siya sa gagawin mo, sa napakinggan mo na Kanyang salita. Dahil yun ang mahalaga sa Kanya. At yun ang sinasabi dyan na hinahanap ng Diyos, yung nag-o-obey sa Kanyang mga commands. Sa Bible, marami pong mga Bible characters na nag-failed kay God. At isa po dito sa David, na ating lalaki po kanina. But still, sa kabila ng kanyang mga pag-failed, at mabigat po ang nagawang kasalanan ni David, adultery and murder, pero still, he was blessed by God. Why? Because of his obedience. Sabihin mo nga ang salita nito, because of his obedience. In Acts 13, verse 22, but God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse. Ano po ibinansag niya kay David? A man after my own heart. Adulterer, murderer, tinawag na a man after God's own heart. Bakit? Kasi sabi ni Lord, because He will do everything
I want Him to do. Meron siyang puso na gustong gawin, gustong sumunod kung ano ang gusto kong gawin niya. Si Abraham, inutusan ng Lord na i-offer ang kanyang anak, and I believe lahat po tayo, alam po natin yung story po na yun. At nung ihahandog na po niya ang kanyang anak, papatayin as an offering to God. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, but God, doon tayo sa Genesis 22 verse 12, don't lay a hand on the boy. The angel said, do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. Ngayon, naalaman ko at napatunayan mo na meron kang takot sa Diyos. Willing na isacrifice ang kanyang anak. Dahil yun ang hiningi ng Diyos. You have not withheld from me even your son, your only son. So napakahalaga sa Diyos ng ating pagsunod dahil nagpapakita ito ng ating pagrespeto at pagkaroon nga po ng takot sa Kanya. Si Jesus, hindi lang po niya sinabi sa mga tao na, believe me. Ang sinabi po niya, follow me. Kung kayo totoo sumasampalataya sa akin, sumunod kayo sa akin. At ano yung pagsunod? Nagpapakita ito ng ating obedience. Action doon sa ating faith. And yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung ating pagsunod sa Kanya. So Jesus placed a high premium on our obedience. So ang pananampalataya po sa Panginoon na walang kalakip na pagsunod sa Kanya ay hindi po ganap na pananampalataya kung sa pagkain o prutas ay hilaw. At ayaw po natin ng hilaw na pagkain. Maliban kung kilawin. Jesus said in Luke 6:46, so why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Bakit patuloy kayo tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon? Eh hindi niyo mang ginagawa ang aking sinasabi. Bakit gusto ni Jesus na sinusunod natin ang kanyang mga salita? Dahil gusto po niya magkaroon tayo ng magandang buhay. Pakisabi mo nga ito, magandang buhay. At ang magandang buhay ay buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. A beautiful life is a life that obeys God's commands. At ito po, can other people around you testify that you fear God's commands, that you fear God and obey God's commands through your words and actions? Yung mga taong nasa paligid mo, yung madalas mong kasama, nakakakita sa'yo, masasabi ba nila na ikaw ay mayroon talagang takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga salita? Dahil sa mga sinasabi mo at iyong ginagawa. At nasasalamin kaya nila ang salita ng Diyos sa magitan ng ating sinasalita at ginagawa? Nasasalamin ba nila? Ano kaya ang nakikita nila sa atin? So last Thursday, sa ating pong midweek podcast, si Brother David, shared po niya yung that we were created in the image of God. And because we are created in the image of God, we are now representatives of God in this world. Sabi ba nga salita nito, representative. Now, sa magitan po ng ating mga salita at gawa, ipinapakilala natin ang Diyos. Ipinapakilala po natin si Jesus sa mga taong ating nakakasalamuha by our words and actions. Kaya anong testimony, ano ang nasasalamin nila sa'yo? Kaya ang Lord naghahanap puso na may takot sa Kanya at handang sumunod sa Kanya. Dahil kapag meron tayo ng ganung puso, makikita ang Diyos sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin. So
So ito po nilolong ni God. Ito po yung kinasasabikan, hinahanap ng Diyos para sa ating puso na may takot sa Kanya at handang sumunod po sa Kanya. So balik po tayo sa ating text bago tayo magtapos. Deuteronomy 5:29. Oh, that they would always have hearts like this, that they might fear me and obey all my commands. If they fear me, if they obey my commands, they and their descendants would prosper forever. Sabihin mo nga, prosper. Sino may gusto ng word na yan? Of course, gusto natin na mag-prosper. Gusto po natin managana po tayo. At pala, pangako pala ng Panginoon, kanino? Sa kanila na may puso, na may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga salita. Magpa-prosper daw ang kanilang buhay, pati ang kanilang mga anak. Dadaloy sa kanila. So ito po yung pang-apat na point po natin, which is the last, prosperity for our lives. Sabi mo nga, prosperity for our lives. Ito po yung result ng puso o buhay na may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Deuteronomy 28 verse 13, if you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail, and you will always be on top and never at the bottom. Iaangat ka ng Diyos. Ipopromote ka ng Diyos. Kung sumusunod daw po tayo sa Kanyang mga utos. And Joshua 1:8, very familiar verse po sa atin. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. So, you will be sure to obey everything written in it. Only then, pag sinunod mo ang mga salita ng Diyos, only then will you prosper and succeed in all you do. Prosperity and success na galing sa Diyos. Hindi galing sa demonyo. Kasi even the devil, nagpo-prosper siya sa mga tao para ilayo sa Diyos. Pero ang binibigay ng Lord na prosperity and success ay magiging tunay na pagpapala sa iyo. At ito pala yung result ng ating pagsunod sa Kanyang mga salita. So ang dinidesire ng Panginoon ay hindi yung tayo po ay maging mayaman lang. Binilinawin ko yun, kasasabi ko lang na gusto ng Lord mag-prosper tayo. Tapos sabihin ko, ang dinidesire ng Lord, hindi talaga yung tayo mag-prosper lang. O sumagana sa mga material na bagay, bagamat plano po ng Diyos na mag-prosper po talaga tayo. Bakit po? Bakit ko po nabanggit ito? Sapagkat marami na ang yumaman at nang mayaman na nga po sila, nalayo na sa Panginoon, na busy na, wala nang time kay Lord. Hindi yun ang prosperity na binibigay ng Panginoon. Ang dinidesire niya sa iyo ay magkaroon ka ng puso na laging may takot sa Kanya at sumusunod po sa Kanya sapagkat ito ang magiging susi. Key, sabi mga susi. Ang iyong pusong may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos, ito ang susi para pasaganain ka ng Diyos. Lalo na sa mga espiritual na bagay. And in 2 Corinthians chapter 7 verse 1 it says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So baka naman ibig sabihin po dito, we will grow in holiness if meron po tayong fear of God and obeying God's commands. Mag-grow tayo sa kabanalan. So baka naman ang dinidesire ng puso mo ay pang iyo lang o pang pamilya mo lang at nakaligtaan mo na ang dinidesire ni Jesus buhat sa iyo. Tandaan mo ito kapatid, si Jesus ang nagbigay sa iyo ng buhay. Can you say amen? Siya ang nagsusustain sa iyo ng kalakasan. Siya ang nagbe-bless sa iyo araw-araw.
Siya ang nagmamahal sa iyo ng unconditional. Siya ang lagi mong kasama kahit saan. Siya ang nagpapagaling sa iyo pag ikaw'y may karamdaman. Siya po yung nagpo-provide sa iyong pangangailangan. Siya ang tumutulong sa iyo pag nasa kagipitan. Siya ang iyong kaibigan na sa iyo'y laging dumaramay. Kaya marapat po lamang na tumugon tayo ng ibigay natin ang longing ng Panginoon. Anong hinahanap ng Lord? Anong dinidesire niya? Heart that fears Him. Heart that obeys Him. So God longs for a heart that fears and obeys Him. So nawa ay sa iyo ito matagpuan ng Diyos. Ulitin ko yon. Nawa, ang hinahanap na ito na puso ng Diyos ay sa iyo matagpuan. So ito ba ang desire ng puso mo ngayon? Puso na may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos? Isang puso na kumakatagpo sa longing ng Diyos? Kung ito ang desire mo, pagkakalabi sa iyo ng Diyos yan. Pwede po bang maimbitahan kayo na tumayo ngayong umaga? May I call ang ating worship team, please? Father, pinirits ko, Panginoon, yung mensahe na iyong pinagkaloob sa amin ngayong umaga. Nawa, Lord, yung powerful word mo, powerful spirit mo, siya ang kumilos ngayon sa amin, Panginoon. Na ang mensahe mo ito, Panginoon, yung nilolong mo sa amin, yung dinidesire mo sa amin. Naway tumugon kami, Panginoon, na ito po yung maibigay namin sa iyo. Like the three mighty men of David, hindi naman sila nutusan eh. Natinig lang nila ang gusto ng hari. And they took initiative. Nag-initiate po sila, Panginoon, kahit mataya ang kanilang buhay, just to please. Kahit for a moment, yung kanilang king. E di lalo na, Lord, kung sa'yo namin ito gagawin. Pag nalaman namin ang desire mo, nalaman namin yung magpapasaya sa'yo, yung hindi na kami pupukpukin pa, hindi na kami, Lord, halos itulak, gawin lang, magkukusa na kami, Lord. Lord, bigyan mo po kami ng ganong puso. Ngayong umaga. Puso, Panginoon, na ikaw talaga ang dinidesire. Lord, I speak your blessing mo, Lord, sa iyong mga anak na narito ngayong umaga, na nakinig sa iyong mga salita na ito, Panginoon. And I believe, Lord, nagnanasa sila, Lord, na magkaroon ng ganitong puso. Nagnanasa kami, Panginoon, na magkaroon ng ganitong klaseng puso na may takot sa iyo at laging handang sumunod po sa iyo. Yes, Lord, pumapalpa kami. Nandito pa kami sa stage na ito. Lahat kami, inaayos pa. Wala pa po sa amin ang perfect. Wala pa sa amin ang ganap na hindi na nagkakamali. Pero Lord, hindi pala yun ang hinahanap mo, na hindi na kami nasablay. Kasi wala kang makikita. Lahat kami sumasablay. Ang hinahanap mo lang pala, Lord, katulad kay David, na handang sumunod sa iyo. Pwede ba, Lord, i-create mo sa puso namin ngayon? Pwede bang lumikha ka, Lord, sa puso namin ngayon ng pusong ito, Lord? Oh, hallelujah. Gawin po natin prayer ang song na ito kay Lord. O Diyos, iyong dinggin aking panalangin. Ang puso
ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay puminsan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay puminsan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay puminsan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba,
Diyos, ngayon at kay. Maaari ba natin purihin ang Panginoon? Loobin mo ang buhay ko'y maging danang mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, God, for blessing us today. And we give back to you all the glory in the name of Jesus. Amen and amen. Okay, kayo po muna yung makakaupo. And tawagan ko po sa Brother Jet para po sa ating giving. Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning po. Good morning. I believe po we are now ready to give our offering po bilang pong pagsunod po natin sa ating Panginoon. Amen po ba doon, church? Amen. Allow me po to just... Bakit po? Naghanga aking cellphone. Jesus. Okay po. Allow me po to give an encouragement in galing po sa book of Proverbs chapter 3. Verses 9 to 10. Sabi po dito po sa NLT version, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Yun po ang sabi po ng salita po ng Panginoon po sa atin po. Isa po itong encouragement po sa atin po sa araw po nito na as we would give, nawa po yung atin pong pagbibigay po ay may masaya, may magalak po na puso at higit po sa lahat, ito po yung best po natin. No? Kung sa labas po ng mundo, sa atin po sa mga kanya-kanyang trabaho, sa atin po mga kanya-kanyang eskwelahan po, no? We do our best so that we can get rewarded po. Dito po naman sa church po, ang na-encourage po sa atin, we give our best because He is the one who is providing everything for us. Amen po ba doon, church? At sabi po dito po, no, yung pagkaka-arrange po ng verse, honor the Lord daw po muna. Honor the Lord with your wealth and with the best part everything you do. Then, He will fill your barns. No? Kaya po, minsan po we keep on praying na, Lord, sana po maging prosperous po yung buhay ko, maging prosperous po yung finances po ng family po namin. At alam niyo po, wala po mali po doon. Sabi nga po sa word natin kanina po, isa po talaga sa plan po ng Panginoon po ay talaga po magkaroon po tayo ng isang prosperous na life. But until we honor the Lord, doon lang daw po talaga ma-fill out yung ating mga barns. At mag-overflow daw po yung ating mga vats. So today, I hope we do have a happy heart and a very willing heart to give our best to God. Amen, Woodland Church. Can you raise your envelopes for today for offering? And can we just pray, Lord, we just thank you, Lord God, for your goodness and your faithfulness sa aming buhay. Lord God, as we, Lord God, offer our tithes and offerings for you today as aming pong pagsunod sa iyo, Lord, ang dalangin po namin, ibigay namin yung best, Lord God, para mai-honor ka, Panginoon, Lord God. And we thank you, Lord God, for providing, Lord God, all the things that we have, Lord God. And we pray that as you would give, our hearts would really honor you, Lord God, because you are worthy of it. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God! Sige po, tayo po yung magsitayo. Tayo po yung magtatapos sa ating gawain ngayong umaga. Praise God! Isa pa pong clap offering. Best clap offering for Jesus. Hallelujah! Amen, amen. Karapat dapat talaga ang ating Panginoong Jesus sa ating mga papuri, pasalamat at pagsamba. Praise the Lord. Sige po, pakistand niyo po inyong kanang kamay and tanggapin po natin may pananampalataya ang kanyang mga salita. Now, may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless
until our Lord Jesus Christ comes again. God will make this happen, for He who calls you is faithful. At lahat po tayo magsabi ng Amen and amen. To God be the glory. Maraming salamat.